Hello. Yan, magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Kumusta ang buhay-buhay? Sa buhay-buhay po is palagi pong kaming lumalaban po sa buhay po kahit mahirap sa aming dalawa. Wala namang masyadong makapagkuhan sa mga bata kasi yung asawa ko din po is hindi man siya makakita po. Yung asawa mo? Hindi makakita. Blind po siya tapos sa hamon ng buhay po is nakakaya man po kasi palagi pa kami nag-pray kay Lord na palagi niya kaming tinutulungan. Opo, po. So ito, tatlo yung mga anak Yes mo. po. Tara, magpakilala muna kayo, mga kuya, Didi. Ayan sila. Ito yung bunso. Yung dalawa, bunso po yung dalawa. Kambal po. Kambal ito. Opo, lalaki at babae po. Bless ka, bless ka. God bless you. Bless. God Bless bless. kuya. Anong pangalan ng panganay, kuya? Si Prince Jacob po. Ilang taon na? 6. Ito yung lagi mong sinusundo sa Oh, ito po. Tapos itong dalawa sa barangay Sa hall. barangay hall po sa Anong pangalan ni ate? Yung babae po ay si Jasmine, tapos lalaki na po si Justin. As in, ganun talaga. Pwede palang kambal na babae lalaki. Hindi nga namin alam po, sir, nga magkakambal kasi usually po yung alam po namin na isa lang talaga lalabas. Tapos Hindi hindi ko po alam na kambal pala po. Hindi nyo pinatawag doon, CT scan? Ay, Pinasitistan po namin pero hindi po hindi siya CT scan. ang kanang ultrasound pala. Sorry. CT scan tuloy. Nasanay tayo sa CT scan ng mga Pina-ultrasound po namin pero hindi po yung mga nag-CT scan kung dalawa ba or kuan. Pero nagtaka na po sila ba't dalawa daw yung bit. Pero nakita nila isa lang po na kuan. Pero nagtaka sila dalawa daw yung bit. Normal na. Normal. Cesarean po. Si is po siya. Ilang taon na yun? Dalawa? 3 po. 3 years old po. 3 years po. Si ate, kumusta ka naman ate? Anong pangalan mo? Jessica po. Ha? Jessica. Si ate Jessica. Ilang taon na si ate Jessica? 33 po. 33. So ano na yan? Yung pinanganak siyang hindi nakakakita? Hindi po. Hindi. So anong nangyari sa mata mo? Ano lang po, yung natakpan lang po ng katarak. Tapos lumala, syempre, dahil sa hirap ng buhay, hindi na sa doktor. Lumala na lang ng lumala. So ayun, hindi na talaga siya nakakita. Parang inunti-unti yung pagkawala. Wala na daw pag-asa na makakita kayo? Nung siguro mga 2016 ata yun, napunta ko sa Maynila. Napunta ko dun sa mga libreng check-up sa mga doktor na mga doon. Sabi, may pag-asa pa naman daw pero sa ibang bansa maoperahan. Sabi ko, laki naman niya nagagastos. So ilang taon mo nalaman na ganyan ka na hindi na nakakakita? Actually, nagsimula siya magkaroon ng katarak nung 7 years old pa lang ako. Pero hindi pa nakakita pa ako noon hanggang siguro naging totally na talaga ako, wala na talaga akong nakita kahit liwanag. Nung mga 20, yung edad ko ganyan, mga 20, 21. So hindi na yan na... Wala na talaga. Hindi mo na napacheck up Opo, hindi. nitong bago kung may Wala pag-asa pa, wala na. Tapos si Kuya, anong pangalan ni Kuya? Charlie po. Ilang taon na si Kuya Charlie? Ako ngayon po is 38 na po ako po. 38. 38. So matagal na kayong nagsasama. Paano po? 6 years na magsi 6 years po. 6 years na. 6 years po na. Taga dito sa Borongan parehas kayo. Dito sa Burungan mga... Kasi yung actually po, taga Cebu po talaga ako. Taga Cebu ka? Taga Cebu. Tapos Ako naman taga-oras. oras po siya. So saan kayo nagkilala? Sa Cebu na rin po. Kasi pumunta man dun siya sa Cebu. Hindi ko man siya kilala dati. Yung kapitbahay na namin sa boarding house. Tapos nakita ko lang siya na nagluluto. Doon na ako namangha sa kanya na nagluluto. Ba't nakakapagluto to? Hindi na ito nakakita. Anong time na yun hindi na siya nakakita? Yes po. Tapos
biniro ko na lang siya na patikim ako ng niluluto mo kung masarap o hindi. Sige, sabi naman ako, sige. Oh. So yun, masarap naman po. Nagtatrabaho siya sa Cebu dati. Hindi po. Magti-training po. Oh. Training sana. Magti-training sana siya ng massage. Nagmamasahe si ate ngayon. Opo, yes po. Nagmamassage po siya ngayon. Saan ka nagmamassage? Wala po. Na-stop ako buhat nga ng... Nagtrabaho ko dyan sa Uptown Mall. Yung massage Oh. center dyan sa Opo. Uptown. Pero na-stop ako kasi ngayon walang nag-aalaga sa mga bata kasi siya naman yung naghahanap buhay para sa araw-araw namin. Ako naman po, ako yung magbabantay sa mga bata. Kaalaga sa kanila para punta sa school. Ganyan. Paano yung pagluluto mo? Siya po lahat po. Nalalaw na Opo. gagamay. Oh, Naintindi siya na. Nagagawa mo niya lahat po. Pagluluto, Paglalabada. paglalaba, yung ibang tao nga po kasi sabi nila na nagagawa mo lahat na yung maliliit pa yung kambal, mahirap kasi yun kasi nagawa mo yun kasi dalawa tapos hindi ka nakakita si Lord lang yung gumabay lang si Lord. Si Lord lang yung gabay sa kanya. Yun lang, pray lang talaga po. So ngayon, sa bahay na lang si Ate Jessica. Nasa bahay na lang po. Kung mayroon pong po home service, pupunta man po kami. Pero sa yan na, wala pa man. Mga nagpapamasahe na home service. Pero marami naman po nagpamasahe po sa kanila. Nagtatanong po ako dito. Sige lang kay. At least marunong siya. Meron skills si Ate Jessica. Ikaw, Kuya Charlie, bukod sa paghatid sundo, nakikita kitang nagbibenta kang banana cue, tapos mga itlog ng kuan po sa kasi po dati po sa Cebu gasoline station man yung kuan trabaho nagaguide ako dati sa mga kuan sa mga blind din po nagaguide ikaw yung nagaguide nagaguide po doon sa mga massage po nasa likod sila yung magla-landline po kami tapos pandemic po nawala po yung massage po. Tapos naghanap talaga ako ng trabaho kasi buntis siya nung time na yun. Tapos sabi ko na lang na ihatid mo ako sa trabaho, Lord, kasi may boarding house pa tapos bayaran tapos tubig kuryente sa Cebu. So hinatid ako kay Lord. May nakita akong malaking plaka doon na we are still hiring na pump attendant, pump boy. So nagtatry ako magkano kaya ako nito. Nakapasok ka. Di po akalaan pa makakapasok ba kasi wala kasi ako isang kamay. Oo nga pala. Ano pa lang nangyari sa isang kamay? Na kuryente po. Bata po ako nung sa mainline po. 14 years old po ako nun. Pwedeng makita? Sige po. Okay na po. Ganyan yung kabuhan niya. Ganyan yung isang kamay ni Kuya Charlie. 14 years old na kuryente ka. Yes po. So, imbis na pag hinaan ng loob, pinapatuloy ko po yung paghingi ng kay Lord na nagpipray palagi, nagsisimba. Na kahit na mahirap yung marami kasing nagbubuli din sa akin doon na ginagaya ko na walang kuan, ganun. Walang isang kamay. Walang isang kamay. Tapos kinakantahan na walang isang kamay. Ganun po. Pero pinikit ko lang yung mga mata ko kasi kapag magpapatalo ako nito, wala ako, talo talaga po ako. Paano po ako sa buhay pa na kahit na ganito po ako, tinataguyod ko yung pamilya ko. Kumbaga marangal yung trabaho na ginagawa mo. Actually po, dumating talaga po yung time na pagsubok talaga po sa akin, sa pamilya ko na nawala ako sa gasoline station. Tapos nanghingi pa ng yung mga sa boarding house po namin, bayad. Tapos himala talaga kay Lord na bada talaga ako nakikita ng mga kabataan, mga 20 siguro mahigit. Nagbibenta po ng bawal na gamot. No po, nagbibenta doon sa Cebu. Sa Cebu po, opo. Tapos sinabi ko sa sarili ko ano kaya kung ako para makapagbayad kami ng tapos gatas sa mga bata, diaper. Kasi nanganak na siya ng time na yun na ilang taon.
Tapos, nagsabi na ako ng bata na ano kaya, boy, na papasok ko sa trabaho mo. Nag-oo na siya. No? Sige, walang problema kuya, ganun, ganun. Basta tulungan ka namin, ganun, ganun. Ayun, kinagabihan, mga, kinaumagahan, lumili ako ng tubig. Tapos sabi nung mga kapitbahay naman, hindi mo alam nung kapitbahay mo. Tabi lang ng boarding house namin talaga, as in, kapitbahay lang talaga ng boarding house. Hindi mo alam yung kapitbahay mo doon. Ano nangyari? Hindi mo alam, tabi lang kwarto mo. So, wala naman kami narinig ate, tapos ganun. Kaya sabi ko na, ano nangyari talaga siya? Niread yung mga bata kagabi, hala! So sabi ko, Lord. Buti hindi ka naka, Sabi ko, Lord. Salamat talaga, Lord. As in, sabi ko, Lord, hindi mo tinuloy, hindi po hinayaan niyo po yung plano ko po na para kuan ko sa kuan namin, sa hirap namin. Mabilis ka ang kumita doon, kaso hindi naman... Oo nga po. Siradong na talaga yung utak ko po noon. Siradong na talaga po kasi yung may-ari ng boarding house, ginforce na talaga po kami kasi nangangailangan din po sila. Maganda yung kahit mababa yung kita, basta marangal na trabaho. Opo. So, nag-desisyon na po kami na pumunta dito sa Samar, Manila. Punta na tayo doon, sige, yun. So okay naman ang pagsasama ninyo ngayon kahit yes po. Medyo madaming pagsubok. Yes po naman na kung po namin yung pagsubok po na tawag nito na nalampasan. Basta mananalig lang tayo po kay Lord. So yung regular mong ginagawa, ayun, para magkaroon kayo ng income or pambili ng pagkain ninyo. Sa ngayon po is magbibenta na talaga po. Ng mga mani, kung ano yung mabibinta, mananakyo. Turon, ganyan. Turon. Basta kahit konti-konti lang. Basta makaano lang po kami sa araw-araw. May trabaho mo ako dati pero ako na lang po yung kusang lumabas kasi yung mga bata kasi ihatid ko sa sundo tapos babantayan pa sa paan. Mahirap din yung sitwasyon ninyo kasi si Ate Jessica hindi nakakakita. Opo. So, hindi siya makapagtrabaho ng yung as in normal, di ba? Yung papasok sa mga applyan ng trabaho. Tapos ikaw naman, yung kamay mo, isa lang. Pero sa iyong pagsisikap din na maitaguyod yung mga anak. Amen po. Oo nga po. Kumbaga kahit mahirap, kahit kunti lang na provide mo yung pangailangan ng mga Yes po. Sa ngayon, saan po kayo nakatira? Dito lang po sa Balod po. May bahay po na pinapahiram sa amin. Pero may kwan po kami na 20 years po yung tagal po namin doon. 20 years. 20 years. Pero sana po na sa 20 years na yun, makapagpaan pa kami ng sarili po namin. Siguro within 20 years, makakaano na kayo ng maliit na lupa. Sana Yes po. Sana po. At saka kunting lang para sa mga anak, ipon. Yes po. Pwede na din yan, at least kahit paano. Kahit paano na Nakakailang taon na kayo na nakatira doon? Dalawa. 2 taon pa. Na? Pagtira natin doon. Tatlo. Oo, tatlo na. Nakaka 3 years na kayo? 3 years na po. Matagal pa. Matagal pa. Lalaki pa yung mga bata tapos trabaho. Pagtapos pa sila. Opo. Sana yun. Basta masipag lang kahit man may kapansanan, di ba? Hindi man hadlang yun, yung kapansanan. Kung gugustuhin nating maging... Kasi kung iisipin lang talaga na hindi mo kaya, hindi mo talaga makakaya. Pero dahil nga sa ginagawa mo, tsaka humihingi ka ng guide kay Lord kung anong gagawin, ayun naman. Sabi nga nila, paano ko daw inaalagaan yung mga anak ko, hindi ko naman nakikita yung mga nila. Marami nga nagsasabi sa akin nung nanganak ako sa Cebu na, hingiin na lang daw yung isang bata, sabi niya, ganun kasi mahirapan kang mag-alaga kasi ganito. Sabi ko, hindi ako na mamimigay ako ng anak ko. Yes, sabi ko, bahala na kahit anong hirap na pagdaanan namin, basta
kompleto lang kami, tapos maano ko lang talaga yung mga anak ko. Yung pamimigay ko, di ko alam kung anong klaseng tao yung mabibigyan ko sa anak ko. Hindi ko Totoo. kakayanin sa konsensya. Maalagaan ko yung ibang anak ko, tapos yung isa hindi. Sabi kong ganun, bahala na, basta importante sama-sama lang po kami. Sa hirap po. Tingnan mo si Ate Jessica. Kahit ganito pinipilit niyang alagaan yung mga anak niya. Yung ibang nablablog natin, di ba? Lang iniisip lang mahirap. Kunting pagsubok lang, iniiwan yung anak. Normal pa, wala namang kapansanan. Yung iba, nilalagbag. May mga times pa nga po sir na minsan sa ospital, pupunta kami ng ospital. Kahit isa lang po yung may sakit sa amin, nandun na po kami lahat kasi wala naman po kaming mapag-iiwan. Hindi naman po rin pwede na kami lang, yung asawa ko lang babantay ng anak ko na pasyente. Tapos kaming maiwan sa bahay. Wala din naman akong mautusan, pagigib ng tubig, yung mga malalayo na wala naman din akong mautusan. Hindi ko pa naman nasaan yung mga anak ko kasi maliliit pa naman sila. So yung ginagawa po namin, lahat na lang po kami doon sa ospital. Sabi ko, kahit mahirap, basta makakalagpas din tayo sa ganitong pagsubok. Yun po, yung mga nakaraang taon, halos linggo-linggo po kami na sa ospital kasi may mga story po kami na hika po yung may mga hika po sila. Ayun po. Sabi ko, bakit ganito yung ano natin, pero hindi po talaga kami sumuko, hindi po talaga kami nag-ano na asawa ko na ano, sabi niya sa akin, pray lang tayo, yun lang magagawa natin talaga kasi wala naman tayong maasahan na pamilya natin kasi yung mga kapatid niya may mga anak naman din. Wala nang makaano sa amin. Kahit nga nung nanganak ako sa ospital, kambal kami lang dalawa, sabi nga ng mga doktor sa amin, wala ba kayong mga magulang man lang o mga anumang kakilala ninyo na pwede nyong anuhan na alalayan kayo dito kasi ganito ganyan. Kasi syempre pag yung nanganak ako, hindi pa ako makagalaw kasi si is yun. Nahihirapan talaga siya magano ng bata, no? Papadidiin kasi siya yung tinuturuan na lang siya ng ano, no? Nagtanong siya sa nurse kung paano ang gagawin niya para mapadidi niya yung bata na siya lang mag-isa. Kasi di pa naman ako makagalaw. Ginawa na lang niya yung ano niya talaga. Dami nga nagano sa amin dun na sabi ko nga, ako daw yun. Sabi niya ng ganun. Talagang susuko na ako, ganyan. Sabi ko yung mga taong ganun na lang niya po, ma'am. Ano lang po yun, mababaw lang po yun yung pag-ano nila sa Panginoon. Kasi madali kayong sumuko sa mga ganyang pagsubo. Kami, kita nyo naman. Yun, sa awa na Diyos, lumalaki naman na yung mga anak ko. Wala naman ano. Kaya ano, yun na lang po yung pinapapasalamat namin na kahit pa paano may mga pagsubok man pero hindi namin na ano talaga iniisip na susuko na kami, ganun, manghihina kami. Kasi nalalagpasan naman yun. Totoo. Basta may pananalig tayo sa Diyos, di ba? Tsaka nakikita ko kay Kuya Charlie, talagang yung ano niya, dedication niya sa pamilya. Kasi napakainit ng panahon, nagbebentang bananakyo. Maulan. Mainit, maulan dyan din sa kanya. Magkano yung puhunan mo sa bananakyo? Or mga kung ano-anong money? Umabot minsan ng bananakyo, umabot yan ng 200 yung punan namin. 200 peso yung puhunan ng bananakyo. Yes po. So pag nakabibenta, Magkaroon. lahat Mga 300 po, mahigit. meron 100. Yes po. 100 po. Tapos pag naubos, ano ulit ang ibibenta mo? Ibabaliktad ko na naman po. Puan po. Bibili mo ulit. Bibilin ko. Yeah, Saging. tapos yung may kunti kaming maiipon, iipunin naman namin po. Tapos bibili naman kami ng money. Puan po. Saan ka nakakabili ng money? Dito lang po sa merkado lang po, sa market. Kilo-kilo lang yung binibili. Kilo-kilo lang po. Maganda sana yung isang sako. Oo nga po, medyo kasi- malaki yung diferensya sa presyo. Opo, malaki po talaga. Mas malaki talaga po sana yung yung kilo-kilo kasi pumapatong na kasi sila nun. Pero doon kasi sa mga truck daw hindi daw sila hindi daw sila magpabibili kung kilo-kilo lang. Oo, dapat Isang sako talaga po. Opo. Isang sako talaga yung gusto nila. Para sana medyo ma-adjust yung kita ninyo. Opo.
Yung puputuman po is kuan po, bigay tulong din po yun ng mga sa bandang tinitirahan po namin. Oo. Kuan sa kuan po sa sakit sundo, hatid sundo at mga bata tapos magbebenta. Ano po? Mapahilot siya. Hilot siya. Napahilot kay So, nanay. yung sa akin lang po is yung iba nakikita ko po sa kanang pa sa mga news na sa mga kapitbahay namin doon sa Cebu, nagpapakamatay na po. Bakit naman? ano kasi sa konting problema lang po siguro, iwan ko lang po. Kaya kami nga po kahit malaki na yung mga pagsubok na dumating sa amin, never po kami nag-iisip na ito na lang yung gagawin natin. Totoo yan, Kuya Ito Charlie. yung gagawin natin, dapat pananalig yung buhay natin para mawala talaga yung problema natin. Siguro, ganun. Anong mapapayo mo dun sa mga pinanghinaan ng loob? Ito, kayong dalawa, parehas may kapansanan, parehas may mga anak mo. Inaalagaan pero hindi kayo sumusuko. Anong mapapayo nyo sa kanila? Papayo ko lang po is magtiwala lang po talaga tayo. Tapos kung ano man yung mga pagsubok na dumating po sa buhay natin, maliit man o malaki, ibigay po natin sa Kanya. Tapos kay Lord po. Tapos kung ano man yung mga hindi magkakaintindihan, tapos nang magpapatawaran na lang po. Tapos yun sa akin din po, hindi ko po inisip na kahit dumating talaga yung part na dumating talaga sa akin yung problema talaga na para sa pamilya ko, may time talaga na hindi po talaga maiwasan na mag-isip ka talaga kapit patalim. Pero sa ngayon po is naliwanagan po talaga ako na hindi talaga ako kumapit na sa patalim, kumapit na po talaga ako kay Lord. Eh, siya talaga po na lahat-lahat. Yung sa akin lang po is sana po wag nating baliwalain yung mga pagsubok, dapat harapan po natin. Wag nating iwasan. Kung ano man yung mga problema dumating sa buhay natin, kailangan nating harapin. Tapos pag-isipan mabuti kung ano yung, tapos maghingi ng guide kay Lord. Number one niya. Humingi ng guide kay Lord kung ano yung Liwanagan tayo. dapat gagawin, kung ano yung dapat masolusyonan. Kasi one time na di ko na lang po sinabi sa kanya na may nagsabi po sa akin na sana di na lang kayo magkuan na buhay sa mundo. Sabi sa inyo. Sabi po sa akin kasi ang hirap-hirap ng buhay, tapos mas lalo ka pang nagpapahirap sa buhay mo. Sabi ko na lang sabi ko in Jesus name. Sabihin mo na lang God bless you. Tapos yun nga. Di ko na lang sinabi sa kanya kasi baka sabi ko na naisip ko sa kanya na mas kwanto sa akin, mas kwanto siya sa akin, yung tawag nito madadala. At saka ano yan, may plano si Lord sa iyo. Amen po. Talaga Kung po. bakit naging ganyan ang sitwasyon mo at saka si Ate Jessica. May plano si Lord kung bakit kayo nagkatagpo, di ba? Amen po. Di ko nga akalain na siya yung makatuluyan ko kasi kapitbahay lang talaga po kami. Kasi gusto ko talaga po yung makatuluyan ko yung Amerikana. Joke lang. Joke lang po. Sinabi ko lang. Apam pala. Apam. Napunta ka sa Amerikanang pango. May ganon. Lahat naman Amerikano matatamos. Pango kasi siya. Pero okay lang naman po. Amerikanang Maganda naman po. Maganda naman po rin siya. Oo, maganda naman si Ate Jessica. Diba? At saka hindi ang kagandahan, hindi naman yan nasusukat sa panlabas na kaanyuan. Ang kagandahan, nasusukat yan sa kaibuturan ng puso natin. Gaano man kaganda ang physical na itsura, kung di ba, hindi naman maayos yung puso, yung isip, di ba? Mas gugustuhin na nating mahalin yung maganda yung kalooban. Kasi pwedeng pakisamahan at mahal ng Diyos. Amen po. So,
nagbabanding lang kayo dito ngayon? Opo, nagbabanding kasi pagkatapos po ng simba, Mm. na naisip ko po na sa kabila ng paghahanap buhay, Mm. sa kabila ng isang linggong paghahanap buhay, sabi nila na magkuhan din ako ng time ng pamilya ko po para Oo. makabanding po. Family banding at Family saka banding po. pasasalamat sa Diyos Yes po. pagsisimba. Yes po. Kahit na wala po masyado kaming sabi ko na mabili kasi yung mga bata kasi palaging bili ng turo ng turo. Sabi ko wag lang muna, laro lang muna kayo. Oo, kasi maraming dito, mga bilihan ng mga Opo, snack. Sabi ko na laro lang muna kayo. Mm. Inuubo kasi din po sila, kaya gusto ko nila makahalangap din sila ng hangin po sa dagat. Maganda yung hangin sa dagat. Nakatanggal ng mga hika, tsaka ubo. Diba? Eh, Ayan, paminsan-minsan masaya po kami na nakilala ka Yun namin, yung- Kuya yes Charlie. Oo, tsaka huwag mawawalan ng pag-asa. Yung pagsihirap mo palang araw mapapalitan niya ng kaligayahan. Basta marangal lang po yung trabaho natin. Amen po. Yes po. Maraming nagmamahal sa inyo. I'm sure nakikita kang nagtitinda. Hindi ka umuwi siguro na hindi nauubos yung Yes po. paninda. Hindi po talaga. Mayroon kasi talaga po na papakyawin po yung iba. Habagin, meron Yes po. ganun. Kasi ito Habagin. nakikita ko to sa Save More sa may palabas. Si Gavin tanong ng tanong. Sabi niya, what happened to your Sabi, anong sagot mo? sabi ko na shark attack. Na kuryente. Na kuryente. Buti dyan lang hindi yung buong katawan. Paano ba nangyari? Yung dito ko talaga po siya banda. Mm. Pero parang na-okay na po kay first degree burn naman po. Ito naman po is third degree burn talaga. Ito po yung kuryente na lumabas. Kaya Tumutok. rito. Yes po, yun sa paa ko po. Pati dito. Yes po, sa kalingkingan po. Sabi po niya lang nga, pasalamat daw ka po na hindi daw dito sa baba lumabas or sa siko. Bakit daw? Kasi sabi na yung kuryente daw po is lumalabas sa mga yung tawag ito, yung mga kuan sa mga yung tawag yung mga mahihina na walang masyadong buto. Pasalamat daw. Tapos sabi ng doktor na hindi ka makapag-anak. Ganon. Kasi na-kuryente na daw ako. 35,000 volts daw yung kuryente na tumawag sa katawan ko. Ganon. Sabi ko naman, bata pa na ako. Sabi ko naman na, iwan ko lang kasi bata pa naman ako. Yun sabi ko. Yung sabi ng hanggang lumaki ako, na hindi ka nakapag, iba-ibang taon na yung naksalimuha ko, na hindi ka na makapag-anak kasi nakuryente ka, ganon. Patay na yung mga cells mo, ganon. Oo. Sabi ko nga, walang imposible kay Lord. Totoo. Hindi ko pa naman na-try kasi single pa man ako noon. Oo. So yung kapitbahay namin doon, sabi nila. So ngayon, nag-asawa po ako. So may Malaking blessing. himala po eh. Blessing tatlo nga ito. yung, tatlo agad. No, isa at saka dalawang kambal. Opo. Diba? Talagang Yan pag nga. ang Diyos ang nag-decide, kahit ano pa man sabihin ng tao na hindi na magkakaanak, pag si Lord ang mag-bless sa atin. Amen po. As in po. Kaya Ikaw nga. magandang lesson ito yung family ninyo sa mga viewers natin dahil diba, despite ng kapansanan ay naging positibo pa rin kayo sa buhay. Amen po. Nagsisikap para sa mga anak. Sana magsilbing kumbaga gabay sa mga pinanghihinaan. Yung napabuhan si Kuya Charlie, walang kamay na isa. Pero masaya sa buhay, Amen po. lumalaban ng patas. Tapos si Ate Jessica, hindi nakakakita. Nagsisikap talaga po para sa kanila. Sa pamilya po. Tapos 4 gising na kami. Siya maghahanda para sa titinda niya. Ako naman para sa mga bata. Oo po. Sa saing, nagluluto sa ulam namin. Kakain Buti sa nagkakasya. Opo. Yung mga Yung sa isang araw po na 100, nakakasya naman po. sandaan. 100 po, nakakasya po talaga. tipid na ng Po, tipid lang po talaga. budget. Mag 1 kilong bigas tapos bila naman ng bunga gulay-gulay. Yun na. Ganun na lang. Kumakain naman mga batin mga gulay. Minsan sabaw lang. Buti nasanay sila. Opo.
Kahit kulay lang. Opo. Kahit nga asin ng tubig. Kumakain na eh. Opo. Ayan. Masaya kaming nakilala namin kayo, Kuya Charlie. Ate Jessica. Salamat. Salamat po. So, meron tayong ipapaabot na tulong para pandagdag po sa pagkain ninyo at mga baon. Okay, salamat po. Kahit lang kukunin namin dito sa motor. Sige po. Na pili namin kayo sa ating random mission ngayong araw ng linggo na ma-bless nitong pagmamahal ng ating kapwa sponsor na si Tita Fede. Yan, mega-love shoutout po kay Tita Fede ng New Jersey. Salamat po dito sa pagmamahal ninyo na worth 2,000 peso na pagkain para kila Kuya Charlie, kay Ate Jessica. At ito, tanggapin nyo yung pagmamahal ni Tita Fede. May Salamat 10 po. kilong bigas. Tapos nandito yung mga Wow, stocks. salamat po. Madami yan. May Milo, mga dilata, kung ano pa na pwede nyo makonsumo. At may biskuit para sa Wow, mga salamat po. Maraming salamat po. pambaon ninyo sa school. Wow, salamat po. Si Kuya. Kuya. Yan. At syempre, meron dito itlog. Oh, salamat po talaga. Oo. As in, malaking tulong po. As in, Pwedeng pang sa pagkain. maraming salamat po sa binigay po. Nanawa po ay pagpalain pa po kayo kay Lord na hindi kayo hindi niya po kayo pababayaan at saka marami pong mga blessings na darating sa pamilya niyo po at sa mga hanggang sa mga angkan niyo po na darating pa po blessings pa po na Marami pa po sila matulog. maraming salamat po talaga po sa mga biyaya po na binigay. 100 times po na babalik po sa inyo. Salamat na marami po. Malaking tulong po sa amin po ito, ma'am, kasi wala po kasi kaming masyadong kuan ngayon. Ako po, wala pong trabaho. Pag bibinta lang po yung inaasahan po namin. Maraming salamat po talaga as in po. Bow down to earth po yung papasalamat ko po sa inyo po. Salamat po as in. Para sa pamilya ko po ito. Salamat po kayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga blessings sa ating kababayan. Ayan. Ate Jessica, anong message mo kay Tita Fede? Maraming salamat po sa binigay po sa amin. Sobrang laking tulong po talaga yan. At saka po, sana po kung maraming salamat din po kay Sir. Ano po pala pangalan niya, Sir? Hindi ako nakapagpakilala. Ako si Maraming Pony. salamat din po kay Sir. Tapos sa mga tumutulong din po, ano po yun? Yung tumutulong din po sa kanya para po may matulungan din po siya. Maraming salamat po. Sana po marami pa pong blessings na dumating sa inyo para po mas marami pa po kayong matulungan na kagaya po sa amin ng nangangailangan po. Salamat. And sa inyo po, Sir, sana po marami pa pong tao na matulungan nyo kagaya sa amin. Salamat lang po. Okay, welcome. Thank you, Tita Thank you po. Fede, sa pagmamahal po sa kanila. At kahit papaano, pang ilang araw din yan. Kumbaga, stock nila. Kasi Monday bukas, anong ititinda mo? Money po. Money. Opo. Ibili mo na lang to ng pangpuhunan sa money. Salamat po talaga as in po. Galing po yan kay Tita M ng Japan. Wow, salamat po. Salamat po kay Taon ng Japan po. Maraming salamat. Thank you po as in po. Malaking tulong po talaga as in po. Sobra-sobra na po to talaga. Tulong. Ayan. Maraming salamat Tita M at kay Tita Fede sa blessing sa kanila. Yan, isang kababayan na naman po ang na-reach out po natin at parehas pa silang may kapansanan. Naway, sana makakita pa si ate. Yan nga po yung paan ko po, yung wish ko po kay Lord. Palagi kahit po na imposible po, pero kahit sabi ko sa kanya na palagi, binibiro ko po siya palagi na ano kaya kahit isang oras ka makakita ka kasi palagi siya po nagsasabi sa akin na ano kaya yung itsura ng mga anak natin. Hindi niyo makita. Tapos, itsura mo, sabi niya sa akin. Sabi ko nga, Gwapo naman si... isipin mo na lang yung idol mo Pugi dati naman. na Koreano.
isipin mo na lang yung naabutan mong artista dati, yung nakakita ka pa. Si Ganon. Richard Gomez. Nakita mo pa si Richard? Oh, pero hindi ko na matandaan. Yung ano niya, tapos si Piolo. Si Piolo. Parang gano'n na. Tapsing lang. Parang ganon na. Ganon na. Mukha naman Piolo si Kuya, di ba? Kuhan, sabi ko nga niya, ano kaya kung ano daw yung... Minsan tumatago na kasi ako umiiyak sa kanya kasi hindi kasi nakakita sa mga anak niya po, mga anak namin, ng anong itsura. Sabi ko sa kanya, pabiro ko na lang sabi sa kanya na, sige ka nang, i-wish natin kay Lord na makakita ka kahit isang oras lang. Sabi ko niya, para masinayan mo lang kunti, mga bata. Pag nakakita ka ng isang oras, anong gagawin mo? Tititigan ko lang po talaga yung mga anak ko. Ako, hindi mo titigan. Hindi mo daw tititigan. Kasama ka na rin doon. Sige po. Talaga. Siyempre kasama ka na doon. No. Kasama ka na doon. Ayan, maraming salamat po muli sa mga kaponi natin. At gusto kong matry si Ate Jessica, kahit konti lang. Sige mo, natin. Ayan, sa mga gusto magpa-home service kay Ate Jessica, within Borongan lang Yes po, pwede Borongan lang po. Kaya lang kita mo. Put-put. Ferrari. Pag nakaya lang ng kanilang Ferrari. Put-put. Magaling si Ate Jessica. Salamat po talaga, Sir Pony. Oo. Salamat po na ginawa po kayong instrumento ni Lord na para magbigay ng kasayahan sa iba. Blessing ni Lord yan sa inyo. Opo. Thank you po. Thank you, Lord. Tara, dalhin ko na to sa sa bike niyo. Hello. Di na lang po. Kasi Ingat kayo. Bye-bye.